Ngayon naman ay magsasagot tayo ng mga questions sa Human Anatomy and Physiology na high school level. So mahilig din kasing maglabas ng mga questions tungkol dito sa mga topics na to ang marami mga college entrance tests and exams. So magsimula tayo sa question number 1 about the digestive system. Which organ is the primary site of nutrient absorption in humans? Letter A, stomach. Letter B, small intestine. Letter C, large intestine. And letter D, liver. So, ang tinatanong sa atin dito ay yung primary site ng nutrient absorption. Okay? Kapag nakita nyo tong word na primary site, tapos itong nutrient absorption, ang sagot natin dyan ay yung small intestine. Okay? So, ano ba yung function ng small intestine? Basically, ang function ng small intestine, ayan, tingnan natin. So, meron siyang mga villi at saka mga microvilli na nag-increase ng surface area for absorption of nutrients. Mamaya ipapakita ko yung itsura nitong itong structure nitong villi at saka itong microvilli. Okay? Ang small intestine, again, ito yung main site natin. No, tatandaan, this is the main or the primary site for absorption. Basically, yung nutrient absorption. Sabi nga dito, nutrient absorption and also of digestion. Okay? So, yung mga linings nito, meron yung mga villi para silang mga fingers. Mamaya makikita natin. So, ito yung mga finger-like projections or structures. Projections, okay? Na nag-increase ng surface area for nutrient absorption para mas maging efficient siya. Okay? So again, ang small intestine, meron siyang mga structures, tinatawag nating villi at microvilli, para silang mga finger-like projections or structures na nag-increase ng surface area ng small intestine para ma-maximize yung nutrient absorption. Okay? Again, ang small intestine, ito yung main site natin for nutrient absorption and also for digestion. Okay? So, ano yung sinasabi nating nutrient absorption? Pag sinabi nating nutrient absorption, for example, yung kinakain nating carbs, yan, binibreakdown yan into glucose. Ito yung kailangan nating i-absorb. Okay? Yung mga proteins naman, binibreakdown yan sa kanyang mga monomers na amino acids. Okay? And then sa yung iba pa, yung mga vitamins and minerals, dito yan ina-absorb sa small intestine. Okay? Next, yung stomach. Ang stomach is mainly for mechanical plus chemical digestion with the action of HCl or hydrochloric acid and the enzyme pepsin. Okay? Ang mechanical part ng digestion sa stomach ay yung churning ng mga food, tapos hinahalo siya dun sa mga gastric juices dito sa tiyan natin. Okay? Yung chemical digestion naman, ayan, dito papasok si HCl or hydrochloric acid. Pinapatay niya yung mga pathogens, dinenature niya yung mga proteins. No? So, yun yung function ng hydrochloric acid. Ito namang pepsin, ang function niya ay binibreakdown niya yung proteins into smaller, tawag kasi natin doon ay polypeptides. So, for example, if you have this long protein, for example, kunwari ganito yung itsura niya, yan, binibreakdown niya to into smaller polypeptides. Okay? So, yan, again, ang function ng stomach for mechanical. Ang mechanical dyan is, again, through churning of yung mga food, no, with gastric juices, and then chemical digestion with the action of hydrochloric acid. Ang hydrochloric acid, pinapatay niya yung mga pathogens at denature niya yung protein. Ibig sabihin, nawawala yung higher structures ng protein. And then you also have pepsin. Ang function ng pepsin, binibreakdown niya yung proteins into smaller peptides. Okay? Next, large intestine. Ang large intestine is mainly for water absorption. Okay? Water absorption at saka yung mga electrolytes, and nag-form din siya ng mga fecal materials. Okay? So again, ang large intestine, dito ina-absorb yung water at saka yung electrolytes galing doon sa mga undigested food. Okay? So dito, kino-convert na natin dito yung chyme into feces. No, or yung mga solid feces, yung dumi ng tao. Marami yung mga bacteria, no, mga beneficial bacteria naman yung nakatira dyan sa large intestine, no, at yung iba dyan, nagsisynthesize pa yan ng mga vitamins, lalo na yung vitamin K. Okay, vitamin K. Yung mga E. coli dyan sa large intestine. Siyempre, sa large intestine, dyan natin i-store itong mga fecal materials hanggang sa i-eliminate natin siya. Okay?
And then we also have the liver. Ang liver, nagpo-produce siya ng bile. Ang function ng bile ay emulsify yung fat. Paano niya ginagawa yon? So yung mga fat particles, binibreakdown pa niya yan into very small particles. Okay? Ito yung process ng emulsification. Anong purpose niyan? Ang purpose niyan ay mag-increase ng surface area na available para sa action ng enzyme. Ang enzyme na gumagana dito, yung tinatawag nating lipase. Okay? Again, ang liver, nagpo-produce siya ng bile na ang function niya ay emulsify yung mga fat. Kapag nagkaroon ng fat emulsification, nag-i-increase yung surface area ng mga fat particles. Okay? Kapag nag-increase yung surface area, mas nagiging efficient yung function ng mga lipase enzymes. Okay? Doon sa small intestine. So, ano pa yung mga roles ng liver? Siyempre, for detox. Okay, nagdi-detoxify din yan ng mga harmful substances. And then, very important, sa liver, nag-store yung glycogen. So, it stores glycogen. So, mamaya madadaanan pa natin itong glycogen. Okay, so next. Ayan, again, to yung structure, no, para silang mga finger-like materials. And as you can see, nag-increase yung surface area. Mas madaming surface area available for nutrient absorption. And then again, makikita natin itong villi tsaka microvilli doon sa small intestine. Okay? Next, number 2. Which chamber of the heart pumps oxygenated blood to the body? Letter A, right atrium. Letter B, right ventricle. Letter C, left atrium. Letter D, left ventricle. Okay? To be honest, medyo nakakalito itong part na ito, no? Kasi ang heart natin, alam natin divided yan into two sides, no? Parehas yan, merong mga chambers, yung atrium tsaka yung ventricle na sinasabi dito. So ngayon, ibibigay ko na lang yung sagot dito sa number 2, no? Sa part ng circulatory system. Our answer is letter D, left ventricle. Meron akong separate video tungkol sa circulatory system kung paano natin mabilis ma-memorize yung flow of blood through the heart. Okay? So, ilalagay na lang natin yan dun sa comment or dun sa description. Pero, yun yung ginagawa ko. Siya ay procedural technique para mabawasan yung cognitive burden ko. Okay? Ibig sabihin para hindi ko siya i-memorize. Dinodrawing ko na lang siya. And then, malalaman ko na lahat ng mga parts ng heart. Kasama itong mga right atrium, ventricle, left atrium and ventricle, pati yung mga valves, and then saan sila nanggaling, saan sila papunta. Pwede nyong i-take note na lang ito or screenshot dito sa mga to. Sa right side, ano yung ginagawa niya. Sa left side, ganun din sa arteries at saka veins. So, tandaan na lang natin dito kapag arteries, letter A kasi away from the heart. Letter V naman yung veins kasi toward the heart. Ibig sabihin, pabalik sa heart. Okay, pabalik sa heart. Okay, and then you also have the pulmonary artery, yung mga yan. Okay, so again, meron tayong separate video na nag-explain kung paano mabilis matatandaan ang flow of blood through the heart. Okay, number 3. Gas exchange in the lungs occurs at the letter A, alveoli, letter B, trachea, letter C, bronchi, letter D, diaphragm. Ayan. So again, panibagong system tayo, no? We have the respiratory system and tinatanong kung saan nangyayari yung mismong gas exchange. At syempre, ang answer natin dyan ay letter A, alveoli. Okay? So ang alveoli, kung makikita natin sa mga pictures, para siyang yung mga grapes. Ganun ko siya iniisip, para siyang mga grapes. Yung mas tamang term na ginagamit natin dito, sila yung mga sacs. Okay? Sila yung mga tiny walled sacs, no? Walled sacs kasi meron niyang mga capillaries. Okay, nasa dulo yan ng mga bronchioles sa lungs natin. So, ang structure niya, napapalibutan niya ng mga capillaries. So, parang ganito yung mga itsura kasi niyan. Ayan. And then, yung mga walls niya, napapalibutan ng mga maliliit na mga blood vessels. Ang tawag natin doon ay capillaries. Ano yung naging structure nito or ano yung benefit ng ganitong klaseng structure? Still, parang yung sa mga villi at microvilli, nag-i-increase pa rin yung surface area that is available for gas exchange. Okay? And that is related to its function. Kasi ang function ng alveoli, again, ang function ng alveoli is basically for gas exchange. Dito nagpapalit yung oxygen and carbon dioxide. So, anong nangyayari dito? Yung oxygen, nagdi-diffuse yan mula dun sa alveoli, papunta dun sa blood. And then, at the same time, yung carbon dioxide naman, nagdi-diffuse from the blood to
to the alveoli and then palabas na sa system natin. Okay? So again, nangyayari yung gas exchange through the process of diffusion. Ibig sabihin ng diffusion, nagmo-move yung mga molecules from high concentration papunta dun sa low concentration. Okay, for example, ang example natin dyan, syempre, itong ang exchange ng oxygen tsaka carbon dioxide doon sa mga capillaries na nakapalibot doon sa mga walls ng alveoli natin. Okay, so yung blood na papunta doon sa katawan natin, pabalik sa katawan natin, mababa ang oxygen, mataas ang carbon dioxide. So yung carbon dioxide, i-diffuse yan sa mga alveoli. Tapos yung oxygen, i-diffuse papunta doon sa blood. Okay, basta ang pinakang idea natin kapag sinabing diffusion is from higher concentration to lower concentration. Ayan, ito yung structure niya. Ito yung sinasabi kong alveoli, no? And as you can see, para siyang mga grapes. Nandito yan sa mga dulo-dulo nitong mga bronchioles natin. Okay, number 4, what is the functional unit of the kidney? So ito, tinatanong, ano daw yung functional unit of the kidney. This is a knowledge-based question, okay, sa excretory system, at ang answer natin dito is letter A, nephron. Okay, so mamaya ipapakita ko rin yung structure, no, ng nephron. Ayan, so this is the structure of nephron. Ang function niya ay para mag-filter ng blood, filters blood, mag-reabsorb ng mga needed materials, at saka mag-secrete ng mga waste. Okay, so again, tandaan natin ang nephron, this is the functional, very important, no, the functional unit of the kidney, kasi siya yung pinakang responsible dun sa pag-filter ng blood at mag-form ng urine. Okay, so ang structure ng nephron, syempre ito yan, meron kang makikita dyang glomerulus, mga capillaries yan, no, na ginagamit for filtration. And then ito, we have the Bowman's capsule na nakasurround dito sa, as you can see, no, nakasurround siya dito sa glomerulus. Okay, kasi siya yung nagko-collect ng mga filtrate. And then you have the renal tubule dito sa part na to, and then you all have these tubules. Okay, and then capillary. So hindi na natin masyadong dadaanan yung mga parts nitong nephron. Ito, notable din siya, no, yung collecting tubule. So, ginagamit yan para magdala ng urine papunta dun sa renal pelvis. Ito yung mga steps, no, for excretion. You have the filtration na ginagawa sa glomerulus, reabsorption sa tubules, secretion, and then excretion finally. No, ito na yung nag-form na ng urine. So, yung filtration part dito, again, nangyayari siya dito. Ito yung location niya sa glomerulus. Okay, yung result nito is, from the word itself, filtration, nagre-result siya into filtrate. Ang filtrate na yan, may mga useful substances pa yan, no? Pwedeng i-absorb yan, yung glucose, halimbawa, yung mga important salts, and then some amino acids, nare-reabsorb yan pabalik sa blood. Dito yan nangyayari, sa reabsorption, doon sa mga tubules. Okay, so anong function nitong reabsorption? Siyempre, para maiwasan yung sobrang dami ng mga essential nutrients na nawawala para ma-maintain natin yung blood composition. And then you have the secretion. Okay? So ang secretion nangyayari din yan dun sa mga tubules, no? So yung mga additional waste, sinisecrete yan papunta dun sa mga tubules. Ano yung importance niyan? Para ma-maintain yung tamang pH ng blood. And then you have the excretion of urine. No, ito na yung final na flow ng urine mula dun sa mga collecting duct papunta dun sa urethra, sa bladder, then sa urethra. And then kidneys maintain water salt pH balance, which is essential for homeostasis. Itong homeostasis na to, ito yung tinatawag nating internal balance. Okay, yung internal balance ng katawan natin. For example, yung tamang balance ng temperature, tamang balance ng water content, pH ng blood, no? Pero in this case, in the context of the excretory system, specifically sa function ng kidney, ang homeostasis na tinutukoy dito ay yung sa pH balance, yung tamang amount ng water, tamang amount ng salt sa katawan natin. Next, number 5, which part of the brain controls balance and coordination? Letter A, cerebrum. Letter B, cerebellum. Letter C, medulla oblongata. Letter D, hypothalamus.
Okay? So, ganito ko siya tinatandaan sa number 5. Yung cerebellum, meron siyang bell. Katunog siya nung balance. Okay? Balance. Kasi, ang sagot natin dito ay letter B, cerebellum. Okay? Again, ano yung function ng cerebellum? For balance, for coordination. Okay? So, simulan natin dito sa cerebrum. Ang cerebrum, ito yung largest. Okay, so tandaan natin kapag cerebrum, ito yung largest part ng brain natin. Nahati yan sa dalawa, no? Yung left at saka yung right hemisphere. So ano ang function ng cerebrum? Syempre for thinking, para sa pag-iisip, no? Sa reasoning. So yung ginagamit natin talaga ng malala sa school, yung problem solving, decision making, and even sa mga daily lives natin, no? Yung planning, etc. Dito papasok yan sa function ng cerebrum. Isa sa mga magandang note dito is that, di ba nga sabi natin, ang cerebrum nahati yan sa dalawang hemisphere. You have the right at saka yung left hemisphere. Yung right hemisphere, ang kinokontrol niyan na part ng katawan natin ay yung opposite niya, which is the left. Yung mga left limbs natin. And then yung left hemisphere naman, ang kinokontrol niya ay yung right. Okay? So, ibig sabihin, opposite yung kinokontrol nila. May tawag tayo dyan, no? Ang tawag natin dyan ay yung contralateral control. So ano naman yung function? Dito tayo sa next, cerebellum. Ang cerebellum, no, so for the control of balance, posture, coordination, no, so yan yung function ng cerebellum. And then you have the medulla oblongata. Ang medulla oblongata, ito yung medyo baba na to ng brainstem, no. Ang function nito ay para mag-control ng mga autonomic functions. Autonomic. Pag sinabi nating autonomic functions, ito yung mga involuntary. Okay, which is essential for survival. Halimbawa, yung breathing. Okay, yung rhythm ng breathing natin. Yung regulation ng heartbeat natin. Swallowing. Yung pag-ubo, pagbahin. Okay, dyan yan papasok sa function ng medulla oblongata. And then, you have the hypothalamus. Okay? So, ang hypothalamus, ito yung nasa baba na to ng part ng brain natin. Sa baba yan ng thalamus. Ang ginagawa niyan is, nagsisimula siya sa letter H. So, homeostasis. Okay? Kasi yung hypothalamus, siya yung nagme-maintain, okay, ng homeostasis. Halimbawa, yung sa hunger and thirst, kapag nagugutom na uuhaw, siya yung nagre-regulate niyan. Siya yung nagsasabi niyan. Okay? Yung body temperature, siya din. Ayan. So, ito yung mga part niya. Again, you have the cerebrum, which is, again, the largest part. Binanggit natin kanina, itong cerebellum. Okay? This is just under the cerebrum, sa medyo likod na part ng brain natin. And then binanggit din natin si hypothalamus, that is just below the thalamus. And then you have the medulla oblongata at the lower part of the brainstem. At ang function ng medulla oblongata is again for involuntary movements or functions. Okay, number 6. Which gland is called the master gland? Because it controls many other glands. Letter A, thyroid. Letter B, pituitary. Letter C, adrenal. And letter D, pancreas. So, ito is another knowledge level question. At kapag tinanong tayo ano yung master gland, ang answer natin dyan ay letter B, pituitary. Which is makikita natin sa medyo base ng brain natin. Ay, ano yung function nito? Siya yung nagre-release ng hormone na nagre-regulate ng iba pang mga glands sa body natin. Halimbawa dyan ay yung growth hormone. Okay, para sa growth ng mga bones and muscles natin. Yung tinatawag nating thyroid stimulating hormone. And then, yung LH, which is the luteinizing hormone. So, kung naalala natin yung mga lessons natin ng grade 10, now part ito. Itong luteinizing hormone. And then you also have the FSH or yung follicle stimulating hormone na nagre-regulate ng mga gonads, no, ovaries, testes. Okay? So again, ano yung significance nitong master gland natin, which is the pituitary gland? Ito yung basically nagko-coordinate ng lahat ng mga hormonal activity na nakaka-apekto sa growth, okay, sa metabolism, and then sa reproduction. And next, you have the adrenal gland. So, ang adrenal gland, ito matatagpuan to sa medyo taas na part ng kidney.
Okay, ang ginagawa ng adrenal gland is yung response niya sa stress. So, sulat natin dito. Response to stress. Okay, kasi siya yung nagpo-produce ng tinatawag nating adrenaline or yung kilala din sa tawag na epinephrine. Adrenaline or epinephrine. Okay, saan ginagamit to? Dun sa fight or flight response. Fight or flight response. Okay, so dito nangyari, nag-i-increase yung heart rate, yung blood flow, tsaka yung energy. Aside from adrenaline or yung epinephrine, yung cortisol. Okay, so cortisol, yung mas kilala natin bilang stress hormone. Okay, so ano yung function ng cortisol? Ganun din, no? Nagre-regulate ng stress response. And then, you have the pancreas. So, ang pancreas natin, medyo nasa likod na part ng stomach. Ito naman nagre-regulate ng sugar. And ang mga hormones niyan, dito napapasok yung insulin. No? At saka yung glucagon. So, ano yung function ng insulin? Pinapababa niya yung glucose sa blood natin. Yung glucagon naman, pinapataas niya yung available glucose sa blood natin. Okay, so again, you have the pancreas, which is basically for sugar level. Gusto niyang i-maintain yung homeostasis ng sugar level natin. And then you have the thyroid. Yung thyroid, nasa may neck natin to, no? Nasa may leg. Ang function niya is for metabolism. Metabolism with the help of hormone production. So, dito papasok yung tinatawag nating thyroxine. Dito rin papasok yung tinatawag nating basal metabolic rate or BMR. Ito yung minimum number or minimum amount of calories na ginagamit natin, no, while we are at rest. Okay, number 7. In human females, which structure is the usual site of fertilization? Letter A, ovary. Letter B, uterus. Letter C, fallopian tube or the oviduct. And letter D, the cervix. Okay, so saan daw yung usual site? Saan nangyayari yung fertilization? So, itong fertilization, saan ba siya nangyayari? The answer is letter C, the fallopian tube. Okay, so isa-isahin natin to. So, parang meron tayong picture dito. Ayan. So, ito yung fallopian tube. Ito yung ovary. You have the uterus. You have the cervix. And then you have the vagina. Okay? So, simulan natin dun sa ovary. Ang ovary, syempre, maglagay tayo ng notes dito. Ang ovary, ito yung nagpuproduce ng eggs. Ang process na yan, tinatawag natin oogenesis. Okay? Which is the process na magpuproduce ng eggs. Okay? Ito rin yung nagsisecrete ng mga hormones na tinatawag nating estrogen at saka yung progesterone. Yun yung mga hormones na responsible para sa regulation ng mga mens, no, yung menstrual cycle, at saka yung mga secondary sexual characteristics, like for example, yung breast development, saka yung body hair sa mga babae. And then, next, you have the fallopian tube. Ano yung function ng fallopian tube or again, yung tinatawag nating oviduct? Ito yung nagdadala ng egg. Okay, it carries the egg. Papunta saan? Okay, papunta doon sa uterus. Doon sa fallopian tube, dito rin yung site of fertilization. Kung saan nagmi-meet yung sperm tsaka yung egg at nagfo-form yung zygote. Itong fallopian tube na to, no, may maraming magandang mga illustrations, no, sa Google. Pwede nating i-search. Yan kasi meron yung mga structure, mga hair-like structures. Ang tawag natin doon ay cilia. So, dito naman tayo sa uterus. Ang uterus, ito na yung implantation site. No? So, yung fertilized egg, mag-e-embed yan dito. Okay? Sa uterus. Specifically doon sa endometrium niya. Okay? So, dito na nasusupport yung development ng fetus during the pregnancy. Ito din yung nagko-contract, no, during childbirth para dun sa delivery ng baby. And then, the cervix. Okay? So, ang cervix, basically, ito yung nagko-connect nitong uterus at saka itong vagina. Okay? So, during menstruation, nag-o-open yan ng slightly. Okay? So, again, ito yung mga functions nila. You have the ovary,
for the production of egg through oogenesis. Siya nagpuproduce ng estrogen at saka progesterone. You also have the fallopian tube. Ang fallopian tube, siya yung nagdadala ng egg papunta dun sa uterus. This is also the site of fertilization. Ang fallopian tube, meron siyang mga hair-like structures. Ang tawag natin ay cilia. Yun yung nakakatulong para dalhin itong fertilized egg papunta dito sa uterus. Ang uterus natin is the implantation site. And then you have the cervix, which connects the vagina to the uterus. Next, number 8. When blood sugar rises after a meal, which hormone lowers it back to normal? Letter A, glucagon. Letter B, insulin. Letter C, adrenaline. Letter D, thyroxine. So binanggit natin to kanina, no? Ano yung hormone na pinapababa yung sugar level doon sa blood? At ang answer natin ay yes, letter B, insulin. Okay, saan nga galing ang insulin? Galing yan sa pancreas. Okay, again, yung insulin na puproduce siya dun sa pancreas, specifically, may tawag tayo doon, yung mga beta cells. Okay, kasi itong glucagon, galing din siya doon sa pancreas. Pero, sulat natin dito, pancreas. Pero nanggaling siya specifically dun sa mga tinatawag nating alpha cells. Okay, so again, ang insulin, anong ginagawa ng insulin? Nagpo-promote yan ng uptake ng glucose. Kaya bumababa yung glucose level doon sa blood. Okay, saan ina-uptake yung glucose? Doon sa muscle, sa liver. Yun yung function ng insulin. Next, number 9. Which of the following are the body's first line of defense against pathogens? Letter A, antibodies. Letter B, white blood cells. Letter C, skin and mucous membranes. And letter D, vaccines. So, tinitingnan natin dito yung mga lines of defense, no? So, meron kasi tayong first line of defense, second line of defense, and then you have the third line of defense. Okay? So, isa-isahin natin yon. Yung tinatawag nating first line of defense, ito yung mga physical barriers and even chemical barriers. For example, yung skin natin. Okay? So, with that, ang answer agad natin, ito, letter C, skin and mucous membranes. Okay? So, again, pag sinabi nating first line of defense, dito papasok yung mga physical. Sulat natin dito. Physical and chemical barriers. No, like yung skin and even yung mucus. No? Yung mucus. Tinatrap nila yung yung mga particles na pwedeng pumasok sa respiratory tract natin. No? And then dito rin papasok yung saliva. No, meron yung mga enzymes na nagde-destroy ng mga bacteria. Okay? Now, yung second line of defense naman natin. Okay, dito na papasok yung tinatawag nating innate immunity, which is non-specific. O, ano itong mga sinasabi natin? Second line of defense, kapag innate community, nagre-respond yan sa lahat ng mga pathogens in a similar way. Okay, so ina-attack niya yung mga pathogens na nakalampas doon sa first line of defense. Dito na papasok yung fever. Okay, or yung pagkakaroon ng lagnat. Kapag nilalagnat tayo, ano nangyayari sa temperature? Tumataas. Okay, bakit siya tumataas? Ano yung goal nun? Para i-inhibit or mapigilan yung growth ng microbes. Okay, yung inflammation, that is also part of a non-specific immunity or innate immunity. And then lastly, you have the third line of defense. Ang third line of defense naman is adaptive. Adaptive immunity or specific immunity. So ito, dahil specific siya, talagang may tinatarget siya na isang specific na pathogen. Okay, at yung katawan natin, meron siyang kakayanan na gumawa ng memory. Okay, ano yung memory na yon? So, lagay ko dito memory. Yung memory na yun, halimbawa na-encounter na niya itong pathogen na ito, gumawa siya ng memory for that pathogen. Para in the future, kung meron mang future infections, mas mabilis na yung response niya. Okay, dito na papasok sa third line of defense yung mga tinatawag nating B cells. Okay, ang B cells, ito yung nagpo-produce ng mga antibodies para i-neutralize yung mga pathogens. And dito rin yung mga T cells, sila yung mga nagde-destroy ng mga infected cells. So again, ito yung mga lines of defense. You have the first line of defense, physical and chemical barriers, yung mga yan. Second line of defense ay innate, non-specific. Dito papasok yung fever, yung inflammation. So yung mga yan. Even yung function ng mga white blood cells, which is yung mga tinatawag nating phagocytes.
No, yan. Itong white blood cells na ito, dito yan sa second line of defense. And then you have the third line of defense, which is adaptive specific. Ibig sabihin, meron siyang tinatarget talaga na isang specific na pathogen at kayang gumawa ng katawan natin ng memory for that pathogen for future responses. Dito papasok sa third line of defense yung B cells at saka yung T cells. Ang B cells, letter B, body, kasi yung nagpuproduce ng mga antibody. And then you have the T cells. Ang T cells naman, ina-attack niya yung mga infected na cells.